Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po, Sir Kira, at sa mga Kirara na nakikinig sa aking mga kwento. Alam kong mahirap paniwalaan, pero ang lahat po ng ito ay totoo. At salamat po sa inyong pakikinig. Gusto ko lang pong magbigay ng kaunting mensahe sa mga tao. Para sa mga tao na hindi naniniwala sa mga karanasan ko dahil bukas ang third eye ko, gusto kong sabihin na naiintindihan ko kung bakit mahirap maniwala. Hindi lahat ay may pare-parehong kakayahan o karanasan pagdating sa mga espiritual na bagay. Alam kong para sa ilan, ang mga bagay na hindi nakikita o nararanasan ay tila imposible o gawa-gawa lang. At normal ito. May mga taong mas nakabatay sa lohika at sa mga bagay na nahahawakan at nakikita. Gayunpaman, ang lahat ng bagay na isinisiwalat at ikinukwento ko rito ay mga totoong karanasan ko. Ang mga espiritu, gabay, at maging ang mga demonyo na aking nakikita at nararanasan ay bahagi ng isang mas malalim na dimensyon ng buhay, na hindi lahat ay may kakayahang maramdaman o maintindihan. Hindi ko inaasahan na lahat ay maniniwala at nauunawaan ko po kayo. Ang mahalaga, alam kong may dahilan kung bakit ibinigay sa akin ang kakayahang ito. Hindi ko ito ginagamit sa personal kong interes, kundi upang matulungan ang iba at palakasin ang aking pananampalataya sa Diyos. Kung hindi man ito tanggapin ng ibang tao, iyon ay bahagi ng kanilang sariling paglalakbay. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas ng pag-unlad at hindi ko ipinipilit na maniwala ang mga tao na hindi naniniwala. Alam kong may mas malalim na layunin kung bakit ko ito nararanasan. Dagdag pa rito, alam kong hindi lahat ay nauunawaan ng mga bagay na hindi nakikita ng mga mata o nararamdaman ng karamihan. Ngunit kahit hindi nila makita o maranasan ang mga bagay na aking pinagdadaanan, hindi ibig sabihin ay hindi na ito totoo. Ang mga espiritual na bagay ay hindi nasusukat sa lohika o sa pisikal na aspeto ng mundo. Minsan, may mga bagay na lagpas sa pangkaraniwang pangunawa. Mga bagay na nasa mas mataas na dimensyon ng realidad. Kung hindi man kayo maniwala sa aking karanasan, walang problema roon. Iginagalang ko ang inyong paniniwala at inaasahan kong gayon din ang gagawin ninyo. Ang layon ko ay hindi para ipilit ang aking paniniwala, kundi upang ipagpatuloy ang misyon ko sa tamang paraan. Ayon sa gabay na ipinagkaloob sa akin. Sa bandang huli, lahat tayo ay may kanya-kanyang paglalakbay at hindi kailangang pare-pareho ang ating daan para marating ang liwanag ng katotohanan. Basta ako'y magpapatuloy sa aking landas, may tiwala sa sarili at sa Diyos na nagbigay sa akin ng kakayahang ito upang gamitin sa tamang paraan. Pasensya na po sa mahabang intro. Simulan na po natin. Noong nasasama ako sa panggagamot ng Nanay Mering, may isang dalagang maganda na nagpunta kay Nanang Mering. Tinawag ako ni Nanang kasi marami kaming gagamutin. Ang ibang gamutan namin hindi ko na isinama rito dahil hindi naman malala ang nangyari sa iba naming ginamot. Pero itong babaeng ito, Sir Kira, napakaganda niya. Maputi, maganda ang hubog ng katawan.
Ipinakonsulta siya sa amin ng kanyang nanay. Nakita namin sa tawas na siya ay kinukulam ng isang matanda. Nung hawakan ko ang babae, nakita ko na pinagawa lang ito o may nagpapakulam lang sa kanya. Nakita namin ni Nanang Mering na nakalukob ito sa kanya, kaya sinabihan namin siya na pumikit. Mga ilang oras ang lumipas, biglang naghihiyaw yung babae. Nahuli na namin yung gumagawa. Doon na namin ito sinimulang kausapin. Tinanong namin siya kung anong dahilan niya kung bakit niya kinukulam ang babae. Ang sagot niya, ang babae daw pala na ito ay natipuhan ng isang lalaki na nasa 50 anyos na at gustong mapa sa kanya ang babae. Sinabi namin sa kanya na tigilan na ito, na ginawa naman ng matandang nang kukulam. Subalit, nangyari ang hindi namin inaasahan. Nung tigilan na nung kumukulam ang babae, may mga demonyo namang pumasok sa katawan niya na mas lalong nagpahirap sa sitwasyon. Hiyaw siya ng hiyaw kaya naman ang nangyari ay exorcism na. Tumagal ang gamutan namin noon. Umabot ito ng hanggang 3:00 ng madaling araw. Nakikipaglaban kami sa mga lumukob sa katawan niya. Inaalis namin ang masasamang espiritu na nakasanib sa babae. Dinasalan din namin siya hanggang sa may narinig akong tinig at ang sabi, "Tada, ang laban na ito ay hindi basta-bastang laban sa demonyo. Kailangan niyo ring harapin ang sugat ng kanyang puso. Kailangan niya ng kapatawaran, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na sa kanyang pamilya." Tinanong ko yung kasama niya kung anong dinadaing ng babae bago sila pumunta sa amin. Ang sabi ay ang likod daw nito. Sabi daw ng doktor, baka raw may osteoporosis ang babae. Binigyan naman daw ng gamot. Ang pinagtatakhan lang nila, parang balewala ang mga gamot dahil hindi nawawala yung sakit nito sa likod. Nagsalita si Nanang Mering. Ang sabi nito, hindi daw pang medikal na doktor ang kailangan ng babae. Kaya hindi gumagaling ang sakit nito sa likod. Gawa lang daw kasi ng tao ang pagkakasakit nito. Kasabay din noon, nagtanong ako kung may naging tampuhan ba sila ng mga kapatid niya. Sagot nila, wala naman daw. Kaya nilapitan kong muli ang babae at nagwika ako. "Clarissa, buksan mo ang puso mo. Kung may sama ka ng loob sa pamilya mo o may hinanakit ka, patawarin mo sila." Biglang nagliliyad ang babae, Boss Kira, pagkasabi ko noon. Maya-maya pa ay tila nagbalik siya sa wisyo. Tapos nagsalita si Nanang Mering. "Ine, ilabas mo sa harap ng pamilya mo ang mga hinanakit mo. Sige na, mag-usap kayo at magkapatawaran." Dito na naiyak ang babae. At ang sabi niya, masama nga raw ang loob niya sa mga kapatid niya. Dahil ibinigay naman daw niya ang lahat ng kailangan ng mga ito. Pero bakit siya binabastos at hindi iginagalang? Inuunawa naman daw niya ang mga ito. Kahit daw ang nanay nila ay binabastos din ng mga kapatid niya. Kaya nagwika muli si Nanang Mering. "Narinig niyo? Narinig ninyo ang sinabi ng ate niyo? Hindi naman siguro kabawasan sa pagkatao niyo ang hinihiling ng nanay at ng ate niyo. Ibinigay na pala sa inyo lahat. Pagsunod lang at paggalang hindi niyo pa magawa. Hindi niyo pa masunod. Anong klase kayo? Bihirang-bihira na lalo sa panahon ngayon ang ganyang klaseng kapatid. Mabait, mapagbigay. Kaya dapat magmahalan kayo."
Sa harap namin, Sir Kira, ay nag-iyakan silang lahat at nagyakapan. Noon ay naging okay na sila. Taon ang lumipas. Nabalitaan namin na kasal na ang babae. Yung pananakit daw ng likod niya, nawala na. Kaya hindi na ulit siya nagpunta ng doktor. Noon ay may lumapit na lalaki sa akin. Pangalanan natin siyang Andres. Ang kwento niya sa akin ay tungkol sa isang panaginip na hindi niya makalimutan dahil sobra siyang natakot. Sa panaginip daw niya ay napakadilim ng paligid. Naroon daw siya sa isang lumang simbahan at siya lang ang mag-isang nakatayo doon sa gitna. Meron itong mga sira-sirang pader at hindi kaaya-aya ang amoy roon. Sa paligid daw niya, hindi siya nag-iisa. May mga taong palakad-lakad. Sa harap niya ay may isang kura paroko na nakaluhod sa harap ng altar. Suot ang itim na roba. May hawak itong itim na libro. Tahimik lang ang pari, ngunit naririnig ni Andres ang mga salitang binibigkas nito, ngunit hindi niya ito naiintindihan. Nang mapagtanto ni Andres na ang mga salitang iyon ay Latin, ay mas lalo raw siyang nahintakutan. Habang patuloy ang pari sa pagbigkas ng Latin, naramdaman ni Andres ang matinding takot. Dahil nung humarap daw sa kanya ang kura paroko, ay nakita niya ang mapupula nitong mga mata na tila punong-puno raw ng galit. Doon na siya nagising. Hindi niya alam kung hindi niya raw matukoy kung totoo daw ba yun o talagang panaginip lang ang lahat ng iyon. Kaya naman tinanong ko siya kung bumibigkas din siya ng mga Latin. Oo raw. Nakuha daw niya sa internet, ngunit pamali-mali ang bigkas niya. Sabi ko sa kanya, itigil niya. Dahil baka hindi lang yon ang abutin niya kapag ipinagpatuloy niya pa yon. Tinanong niya ako kung paano ko nalaman yon, yung pagbigkas niya ng Latin. Sabi ko, nung marinig ko pa lang yung kwento niya sa panaginip niya, alam ko na. Merong lumapit kay Nanang Mering na nagpapaklensing ng bahay. Malaki at maganda raw yung bahay at pagmamayari ito ng kanilang kamag-anak. Tinanggap naman ni Nanang Mering ang trabaho. Pagpasok pa lang namin sa bahay, ay may nakita na akong kaluluwa ng isang lalaki. May itsura ito, maputi at mataba. Nakaset na ang mga kailangan. Nung nag-iinsenso na, itinuro ko kay Nanang Mering yung espiritu. Binanggit ko rin ito sa pamilya na meron nga akong nakikitang lalaki roon sa loob. I-describe ko ang itsura nito, pati na ang pangangatawan. May ipinakita silang picture sa akin. Buong pamilya sila sa picture. Sino po dyan ang nakikita niyong kaluluwa? Tanong sa akin ng isa sa mga kamag-anak. Itinuro ko ang isang lalaki doon sa picture. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil kahit nagbago ang pangangatawan ng nakita kong kaluluwa, hindi katulad sa picture na teenager at payat pa, ay siya pa rin naman ang mukha nito. Naituro ko kung sino yung nakita ko. At grabe ang kilabot ng kamag-anak nung namatay. Kasi yun nga daw yung namatay nilang pamangkin. Binangungot daw yun. Ang sabi ni Nanang Mering ay ipagdasal nila ito. Mas maganda kung 40 days na tuloy-tuloy at walang patayan ng kandila. May pangyayari noon, Sir Kira. Yung pinsan ko naman na lalaki.
Nagtrabaho siya sa malayo sa amin. Sa may Cabanatuan City siya nag-work. Pangalanan na lang po natin siyang Kuya Maron. Nag-aalala po noon yung ka-live-in partner ni Kuya. Kaya ang ginawa ni Ate Kate, tumawag sa mama ko. Tinatanong kung umuwi sa bahay nila tito si Kuya Maron. Kapatid po kasi ni Papa ang tatay ni Kuya. At isang compound lang naman kami nakatira that time. At nung panahon na yon, wala yung mama niya. Nasa Macau nagtatrabaho. So sinabi ni mama na wala daw. Hindi umuwi doon si Kuya Maron. Hanggang sa pagdating ng hating gabi, wala pa raw si Kuya Maron. Hindi nila matawagan si Kuya Maron. Kaya sabi ni mama, silipin ko daw gamit ang remote viewing ko. Na siyang ginawa ko naman. Binanggit ko ang full name ng pinsan ko sa isip ko. Tumahimik ako sandali at pumikit, nag-focus para mahanap ang pinsan ko kung nasaan siya. Hanggang sa nagsalita ako. Ma, nakita ko na si Kuya. May mga kaharap siyang lalaki na nagiinuman. Tapos may mga babaeng kasama. Mga nakaikot sila sa mesa eh. Nung tumigil na ako sa pagre-remote viewing, si mama na ang tumawag kay Kuya Maron. Sinagot naman ang telepono. Babae ang sumagot. Medyo bastos pang araw sabi ni mama. Hindi ko po alam kung saang lugar o kaninong bahay siya nakikipag-inuman. Pero nung makita ko nga siya sa remote viewing ko, nasa likod niya ako. Ganon kasi yung remote viewing ko, Boss Kira. Parang napupunta ako sa kung nasaan man yung hinahanap ko. At doon nga, habang nasa likod niya ako, lumayo ako ng konti at nakita ko silang nagiinuman at may mga babae nga. Kinabukasan nun, sa bahay ni tito ko umuwi si Kuya Maron. Naririnig ko ang pag-uusap nila mama. Nakimarites ako nun para na rin makita kung totoo ba yung nakita ko sa remote viewing ko. Narinig kong pinapagalitan siya ni mama. Saan ka ba nanggaling, Maron? Alalang-alala sa'yo yung asawa mo. Sumagot naman si Kuya Maron. Naaya po kasi ako ng katrabaho, tita. Birthday kaya medyo nakipag-iinuman kami. Nagtanong ulit si mama. Tinanong niya kung may kasama silang babae. Napakunot ang noon ni Kuya at sumagot naman ng opo. Kitang-kita yung pagtataka sa mukha ni Kuya Maron. Tapos nagtanong siya kung paano nalaman ni mama. Sabi na lang ni mama, basta. Yung asawa mo alalang-alala sa'yo. Hindi makatulog. Kaya tinawagan kita. Tapos yung sumagot sa akin, babae. Bastos pa. Sabi ng pinsan ko, Boss Kira, hindi niya raw yun alam. Pero pinagsabihan pa rin siya ni mama. Nung pumasok na kami ni mama sa loob ng bahay, nagsabi ako kay mama na, sabi sa'yo may babae. Tapos sabi sa akin ni mama, ikaw, wag mong ikukwento kay Ate Kate mo ha, lalo lang mag-aaway yun. Kaya until now, wala akong sinasabi kay Ate Kate. Ewan ko na lang kapag narinig niya to. May pangyayari din na hindi ako pinaniniwalaan ni mama na si Kuya Maron napatrobol. Nakita ko ito sa isang pangitain. Makalipas ang ilang araw, may okasyon sa amin, birthday. Pauwi na si Kuya Maron noon hating gabi kasi malayo pa ang bahay nila sa amin ng live-in partner niya. Naglakad lang siya noon hanggang sa may nang trip sa kanya. Pinukpok siya ng bote sa ulo. Kaya nagtatakbo ang isang kaibigan ni Kuya Maron sa bahay at hinanap si mama. Tarantang-taranta ito, kaya sumama agad si mama. Hindi ko alam, Sir Kira, kung paanong nakita ng kaibigan ni Kuya Maron ang kanyang kalagayan.
Samantalang ang kwento ni Kuya Maron kay Mama nung nasa ospital na daw sila, mag-isa lang talaga siyang naglalakad noon. Nung makita nga ang kalagayan niya, dinala agad siya sa ospital. Hindi pumayag si Mama noon na walang sagot sa panggastos sa ospital yung taong pumukpok sa ulo ni Kuya Maron. Kilala kasi si Mama sa amin na matapang talaga. Walang inaatrasan. Ang sumunod naman noon, namatay yung bunsong kapatid ng lola ko. Bigla akong napapikit at sinabi ko kay Mama, "Ma, may mag-i-interest po sa lupa na to ni Lola." Sabi ni Mama, "Paano namang may magkaka-interest ayos na ang usapan nila dito matagal na?" Sabi ko, "Ma, hindi po ako pwedeng magkamali, alam nyo yan. Magiging sanhi lang ito ng tampuhan nyo." At makalipas nga ang ilang panahon, Boss Kira, nung malibing ang bunsong kapatid ni Lola, nagkaroon na nga ng gulo. Kagagawa ng anak na panganay ng anak ng kapatid ng lola ko. Naghahabol siya sa mana ng lupa. Pero nagkaayos din. Pero masasakit ang mga salitang binitawan nila. Nabalitaan ko yun kasi narinig ko pa ang kwento nila Mama at Lola. Kaya nung matapos ang usapan nila, lumapit ako kay Mama. Sabi ko, "Ano Ma? Sabi ko sa iyo may mag-ahabol eh." Sumagot si Mama, "Sa lola mo na nakapangalan ng titulo ng lupa, kaya wala silang karapatan." Doon ko napagtanto na kapag talagang mga mana-mana sa lupa ang usapan, talagang nagkakagulo. Marami din akong naging kliyente na ganyan ang problema. Ang ilan sa kanila may death threats pa. May isa pang pangyayari na nawala ang aso ng kapatid ko. Hanap kami ng hanap sa aso niya dahil nakawala ito sa pagkakatali. Nakiusap yung kapatid ko na hanapin ko daw gamit yung kakayahan ko. Kaya sabi ko, sige, subukan ko. Inaalala ko noon yung itsura ng aso. Nanahimik ako, pumikit at nag-concentrate. Maya-maya pa, nakita ko na nga ito. Sabi ko, nagpunta sa tumana kay lola namin. Medyo nag-alangan pa nga yung kapatid ko noon. Bakit at paano naman daw makakapunta doon yung aso namin? Sabi ko na lang sa kanya, ewan, yun kako yung nakita ko eh. Saka medyo malapit lang naman ang tumana ng lolo sa amin. Alam niyo po ba yung tumana? Yun yung lugar na sobrang mapuno at pwedeng taniman ng mga gulay. Nagtanong-tanong sila Mama. Sabi ng mga tao, may nakita nga daw silang aso. Ang akala nga daw nila asong ligaw at walang may-ari. Kaya hindi nila pinansin, lalo't gabi na. Tumigil muna sila sa paghahanap. Saktong may pumunta noon sa tumana namin, nakakilala ni Mama. Nakita niya yung aso ng kapatid ko at siya na mismo ang nagdala sa bahay. Meron pong kakilalang isang mangkukulam si Nanang Mering. Pangalanan natin siyang Aling Rosa. Hindi ko sure kung nakiusap ba siya at humingi ng tulong kay Nanang Mering. O baka sinusubukan niya lang magbagong buhay. Pero matagal na daw siyang hindi nangungulam. Magmula noong mapatay niya mismo ang asawa niya. Ang mga libreta niya itinapon niya sa ilog. Kasi ang kwento ni Nanang Mering, sinabihan niya ito na kung gusto nitong malinis siya, pumunta lang siya sa bahay ni Nanang Mering at tutulungan niya ito para malinis ang espiritual niya at makapagbagong buhay siya. Tinawagan ako ni Nanang Mering. Sinabi niyang may tutulungan nga daw kaming isang mangkukulam. Kaya kahit gabi na nun, nagpahatid ako kay Mama. Pagdating ko, nakita kong may matandang babae roon at malamang na yun yung tinutukoy ni Nanang Mering. Naabutan pa nga namin na nagkukwentuhan sila. Marami siyang ikinukwento ng mga pinatay daw niya
Sinasabi niya kung sino-sino ang mga yon. Kinalabit na nga siya ni Nanang Mering para tumigil na sa pagkukwento kasi medyo nakakahiya sa ibang pasyenteng nakakarinig. Sinubukan din ni Nanang Mering yung kakayahan niya. Sinabi nito na basahan sila at nang makita kung tama ba ang mababasa nito. Ginamit pa niya yung kakabili niya lang na tarot sa Shopee. Nung hawakan niya yung tarot cards ko, hindi siya mapakali. May naririnig daw siyang ingay. Yung ingay na yon at enerhiya ay mga gabay namin ni Nanang Mering. Nagtakip pa siya ng tenga. Masakit daw kasi sa tenga at ulo. Pero itinuloy pa rin niya ang pagbasa. Binasahan niya rin yung pamangkin na lalaki ni Nanang Mering. Sabi yung picture daw ng tarot cards ay baliktad. At saka yung mga nabasa sa kanya, mga nakaraan pa. Bago namin simulan ang gagawin sa kanya, tinanong siya ni Nanang Mering kung handa na ba siya sa ritual na gagawin namin sa kanya. Ang kaso, tila nagbago ang isip ni Aling Rosa. Tumanggi na siya kasi baka daw ikamatay niya. Hindi siya pinilit ni Nanang Mering hanggang sa umalis na nga rin siya. Simula nun, hindi na namin nakita si Aling Rosa. May naikwento pa nga sa akin noon si Nanang Mering noong nakulam ako. May nagpakilala daw sa katawan ko na ang sabi ni Mama na yung lugar daw kung saan nakatira yung kumulam sa akin ay kabaryo ni Nanang Mering. Kaso doon ito nakatira sa may liblib na lugar. Sabi ni Nanang, marahil daw ay si Aling Rosa ang gumawa sa akin ng pangungulam. Ayon din kay Aling Rosa, kapag daw may nagpapakulam sa kanya ng isang tao, kahit daw nagbibigay ito ng bayad, hindi niya ito kinukuha. Kaya nagtataka kami nun kung bakit halos lahat ng nadidinig naming mangkukulam nagpapabayad. Si Aling Rosa lang yung unang beses na narinig namin na hindi nagpapabayad. At saka Sir Kira, yung tarot cards ko, sinunog ko yun kinabukasan. Kasi may ibinulong si Aling Rosa sa cards. Kaya ang sabi ni Nanang Mering, sunugin ko daw. At yun nga ang ginawa ko. Baka daw kasi may palaman yun. Meron din kaming natulungan noon, isang matanda na nanggayuma. Ang ginayuma niya yung 19 years old niya na amo sa ibang bansa dahil daw sa pera. At sa pamamagitan ng gayuma, napaibig niya yung batang lalaki at nakuha nito ang nais niya. Siguro dahil na rin sa hindi na maganda ang kalagayan ng matanda, ay umuwi siya dito sa Pilipinas. Doon na pag-alaman na may sakit siya na hindi malaman ng mga doktor. Nakiusap siya kay Nanang Mering na tulungan siya. Kaya nung panahon na yon, ipinatawag ulit ako ni Nanang Mering. Nakita ko nga yung kalagayan ng matanda. Sobra siyang payat. Para bang hindi kumakain. Nung isasalang na namin siya sa ritual, biglang lumakas yung hangin. Samantalang bago namin gawin yon, wala namang kahangin-hangin. Tapos yung mga kandila naming gamit, palaging namamatayan ng apoy. Alam niyo yung hangin kapag may bagyo, parang ganun yung dating ng hangin noon. Dito ko din nakita na may mga demonyo na pinipigilan kami sa ginagawa namin sa matandang babae. Iyak ng iyak noon yung matanda. Nakikiusap na tulungan nga namin siya. At doon din nga niya sinabi na nagsisisi na siya sa ginawa niya. At marahil daw na ang nangyayari sa kanyang iyon ay kaparusahan sa kanya. Doon namin napagtanto
na baka may nahanap ang pamilya ng binatilyo na may nalalaman sa panggagamot. At baka ipinagamot yung amo niyang binatilyo at ibinalik sa kanya yung sumpa. Kaya ganon ang nangyari sa kanya. Hindi ako nakatiis nun, kaya nagsalita ako sa matanda. Pinagsabihan ko siya. Hindi ko rin alam kung bakit ako nakapagsalita sa kanya ng kusa. At ito po ang mga sinabi ko sa kanya. Manang, hindi lang ho pera ang umiiral sa mundo. May mga bagay na mas mahalaga at higit na makapangyarihan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagbuo ng mabuting relasyon, pagmamahal at pag-unawa sa kapwa. Ang pera ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan. Pero ang kasiyahan ng puso at kaluluwa ay nagmumula sa mga bagay na hindi nabibili. Pare-pareho po tayong nangangailangan ng pera. Pero dapat gamitin lamang natin ito bilang kasangkapan. At ang tunay na kapangyarihan ay nasa pag-alam sa tamang daan. Hindi sa kakayahang kontrolin at manipulahin ang ating kapwa. Ang mga bagay na mas malalim at mas mahalaga ay yung mga bagay na madalas hindi nakikita pero nararamdaman ng ating puso't kaluluwa. Pagmamahal, pagkakaroon ng malasakit, at ang pagiging tapat sa ating sarili. Hindi lahat ng nais natin ay nararapat na makuha. At hindi lahat ng mga bagay na makakamtan ay magdudulot ng kaligayahan. Ang mga bagay na ating pinapansin sa pagnanais ng pera o kapangyarihan ay hindi palaging magdadala ng kasiyahan. At madalas ang nagiging kapalit nito ay ang pagkawala ng kapayapaan. Nung matapos ang ritual na ginagawa namin sa kanya, ay umiyak siya na sana daw ay patawarin siya ng Diyos sa ginawa niya. At sana daw ay bigyan pa siya ng mahabang buhay para makapagbago. Sinabi ni Nanang Miring sa kapatid ng pasyente na ipakonfine siya kasi mahina na talaga yung katawan ng matanda. Yun na po ang huling kita namin doon sa matanda na yon. At kahit si Nanang Miring ay hindi na rin siya nakita mula noon. Wala na rin kami naging balita. Pero nalulungkot lang ako, Sir Kira, kapag naaalala ko yung matanda. Meron ding nakapag-share sa akin. Nasabi siguro ng kaibigan ko sa kakilala niya na meron akong kakayahan. Kasi parang nagka-trauma daw yung lalaki na pangalanan na lang natin Kuya Emong. Ayaw na daw kasi ni Kuya Emong na gamitin ang kakayahan niya ngayon. Nagpakonsulta sa isang manggagamot si Kuya Emong. Pangalanan na lang natin Kuya Igme yung manggagamot. Ang sabi raw nito sa kanya, kung ayaw na daw ni Kuya Emong ng kakayahan niya, ay mas mabuting ibigay na lang daw ito kay Kuya Igme. Nagtaka daw sila kung bakit nag-offer ng ganoon yung manggagamot. Kahit ako nagtaka din nung marinig ko yon. Kaya nagtanong ako sa gabay kong si Travis. At ito ang sagot niya. Hindi tamang sabihing ipasa ang kakayahan o abilidad ng isang tao kung ayaw niya na sa abilidad nito. Lalo na kung walang pagsang-ayon ng taong iyon. Ang mga espiritual na kakayahan ay personal at hindi basta-bastang ipinapamana o ibinibigay sa ibang tao ng walang pahintulot ng gabay na espiritu ng tao na yon. Kung talagang may kakayahan ang isang tao na ibinigay ng ganitong uri ng kapangyarihan, ito ay dapat sa isang maayos at tapat na proseso at hindi sa paraang pilit o dahil lang sa kagustuhan ng isa. Kinabukasan, sinamahan ako ng kaibigan ko kay Kuya Emong. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Kasabay nito, ang pagkausap ko sa espiritong gabay ni Kuya Emong. Nagpakilala at kinausap ako ng isang gabay niya na isa palang tikbalang.
Ikaw ba ang gabay ni Kuya Emong? Tanong ko rito. Oo. Anong dahilan at naparito ka? Sagot ng tikbalang. Ang sagot ko naman, gusto ko sanang malaman kung pwede bang ipasa sa iba ang kakayahan ng isang tao kahit hindi niya ito kaano-ano. Pero nagalit yung tikbalang at ang sabi niya, ikaw rin ba ay ninanais ang mga kagamitan at kakayahan ni Emong? Tulad ka rin ba na naghahangad ng kakayahan ng taong ito? Kalmado ko lang siyang sinagot. Ang sabi ko, hindi ko nais ang mga kakayahan niya. Nandito ako para malinawan. Kasi alam kong nangyayari naman talaga na kahit hindi ka ano-ano, ay naipapasa ang kakayahan sa iba. Muling sumagot ang tikbalang. Hindi maaari. Dahil nakalaan lang ito sa kanyang kamag-anakan at wala nang iba pa. At kung ayaw ni Emong ang kakayahan niya, hayaan niyo na lang siya. Dahil merong magmamana ng kakayahang ito sa susunod na henerasyon. Sinabi ko sa kanila ang napag-usapan namin ng tikbalang at napagtanto nila na bakit nga ganon. Yung nilapitan nilang manggagamot, parang hinahangad pa raw ang kakayahan ni Kuya Emong. Maya-maya, may sinaniban na isang bata. Bukas pala ang third eye nito. At ang sumanib sa kanya ay yung tikbalang na nakausap ko. Ang kakayahan ay hindi basta-bastang ibinibigay. Ang hangarin ng tao na yon ay punong-puno ng kasakiman. Dahil ba hindi alam ng tao ang kakayahan na ipinamana ni Sebastian, gusto na lang kunin ng sino lang. Ang bawat kakayahan ay may kalakip na responsibilidad. Ang hindi tumanggap at magbigay galang sa mga espiritu ng mga may kakayahan ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang mga kaloob na kakayahan na inyong hinahangad ay hindi bastang makakamtan ng walang tamang proseso at wala kayong karapatan dito. Kung patuloy niyong tatahakin ang landas na ito ng kasakiman, makakaranas kayo ng masamang epekto. Ang kakayahan ay hindi dapat pilit na kinukuha. Ang mga espiritu na nagbabantay sa may mga kakayahan ay palaging naroroon upang protektahan sila. Matapos ang mensahe na yon, ay muling nawalan ng malay ang bata. Pagising niya, wala siyang naaalala sa mga nangyari. Lumapit sa akin si Kuya Emong at sinabi ang totoo. Ayaw niya raw talagang gamitin ang kakayahan niya. Una, gusto niya talagang mamuhay ng normal at ayaw niya na may malaking responsibilidad. Pangalawa, ayaw niyang maging katulad ng iba na ginagamit ang kakayahan sa maling paraan. Pero hindi din naman ibig sabihin nun na nais niyang ibigay yung kakayahan niya sa kung kanino na lang dahil alam daw niya na dapat ay para sa pamilya lang ang pasahan, hindi sa iba. Nagpasalamat sila sa akin. Dahil sa akin, nalaman nila ang katotohanan. Baka daw ninanais lang ng manggagamot yung malakas na antas ng kakayahan. Ang mga taong masyadong mapaghangad ng hindi naman sa kanila ay maaaring magdulot ng maraming problema, lalo na sa aspeto ng espiritualidad. Ang ganitong uri ng pagnanasa ay madalas na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo at maaaring magdala ng kapahamakan sa kanila at sa ibang tao sa paligid nila. Kapag ang isang tao ay naghahangad ng kakayahan o bagay na hindi naman para sa kanila at ginamit ito para sa maling layunin, maaaring mawalan sila ng balanse sa kanilang espiritual na buhay. At ang espiritu o gabay na nagbabantay sa kanila ay pupwedeng lumayo o magbigay ng negatibong epekto. Sa mas malalim na aspeto, ang ganitong pagnanasa ay maaaring sumalungat
sa natural na kaayusan ng mga espiritual na bagay. Ang mga kakayahang ipinagkakaloob ay may kalakip na responsibilidad at hindi ito basta-bastang ipinapamana o ipinapasa sa iba, lalo na kung may kasamang kasakiman o maling layunin. Kung patuloy nilang tatahakin ang landas ng paghahangad, maaari silang makaranas ng negatibong epekto sa kanilang espiritual na buhay at maaaring mawalan ng paggalang ang mga espiritu sa kanila. Hanggang dito na lang po muna, Sir Kira. At gusto ko pong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyo sa pagnanarrate ng aking mga kwento. Ang inyong pag-unawa at pagbibigay pansin sa aking mga karanasan ay isang malaking tulong at gabay sa aking landas. Sa pamamagitan po ng inyong paglalahad, mas lalo ko pong naliliwanagan ang mga bagay na nagiging kalituhan sa aking buhay at espiritual na paglalakbay. Sa pagbibigay ng oras sa aking kwento ay nakakapagbigay lakas at pag-asa sa akin. Napakalaking bagay po sa akin na makita kong may mga taong handang makinig at magbigay pansin sa mga ganitong uri ng karanasan. Maraming salamat po muli. Nawa po'y patuloy kayong pagpalain sa inyong mga ginagawa. Pasensya na din po kung may mga errors. Kapag may time po ulit, magsasend po ulit ako. Thank you po muli. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.